Ibay, marami kong dala. Oh, share ko sa inyo kung ano tong mga to. Itong sa ibabaw is chicken. Itong sa ibaba is bota. Ayan oh. So, saan galing tong mga to? Yung chicken, ano ba ngayong oras na? Alas 5 na. Katatapos lang naming mag-milking. Yung chicken kanina, nagpa-chicken si boss. Diba? Alam niyo naman, sa matatagal na nating followers na may pagkakataon na every Friday nagpapa-chicken si boss. Parang get together na rin, meeting. Yung mga nakaraang video natin, yan, pinakita ko sa inyo, nagkakainan kami, mga magkakasama sa trabaho, mga Mexican, Pilipino, at saka kasama si na boss. So nagpapa-chicken siya. So kanina, nag-message na lang ako, sir, di ako makakapunta. Ako, tutulog na lang ako. Kasi hindi pabor sa sitwasyon namin na mga nagmi-milking. Kasi nga 3 shift kami, can you imagine, after milking ng umaga, babalik kami ng alas 12 para lang kumain ng chicken. Buti itong mga sina Herbert, yung naka-duty dito, at saka yung mga nagpapakain ng mga baka, ang duty nila is 7 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. So 7 to 5. So sa tanghali, saktong-sakto, lunch nila yon. Ay kami, dahil 3 shift kami, ano naman, kung tulog ka na, gigising ka pa para lang dito sa manok. So, minessage ko na lang sa Herbert, sabi ko, Rod, pagtabi mo na lang ako. So, pinagtabi niya ako. Then, itong boots is para dun sa kabatch ko sa Taiwan na naghahanap ng LMIA. So, ipinasok ko siya dito sa amin sa farm. So, may LMIA naman kami na i-offer sa kanya. And then, kanina, nabanggit nga ni boss na, sana pag dumating yun dito. Kasi, ngayong Sunday na ang dating niya dito. So pag starting ko siya ng Monday, duty na siya. So sabi nga daw ni boss, pag dumating yon dapat na dito si Purds. So ang gagawin ko sa Sunday, papuntahin ko na siya dito sa farm para mag-observe na. And then Monday, pa-startin na namin ng duty. So Sunday and Monday, day off ko yun. Si Bay na lang, ibinilin ko na kay Alan na siya na yung magturo. Kasi nga day off ko yung Monday. So bigyan ko na lang siya ng ilang instruction na pagdating dito, antayin niya si Alan. Kasi wag muna siyang kikilos ng walang instruction si Alan. And then, itong boots kinuha ko para sa kanya to. Kaya lang, naalala ko kasi the last time, nabanggit ni boss na wag niyo munang kunan ng boots yung mga bago. Dapat may dala sila pagdating dito. Kasi hindi naman natin alam kung tatagal yung mga yan. Kasi nga, nung mga nakaraan, di po ba? In-orderan namin ng boots, hindi tumagal. So sayang lang, nagagastusan tong company, hindi naman tumatagal yung tao. So obserbahan daw muna kung tatagal. Kanina sabi nga sana mag-survive. Kasi yung mga nakaraan nga hindi tumatagal. May 1 day, 2 days, pinakamatagal yung 5 days. So hopefully tumagal to. And doon sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba namin, sa ngayon po wala pa ulit. Kasi ang ginagawa ko po, kung sino yung on the spot na nadyan na nagsabi sa akin, yun na lang. Kasi napakarami po nagsasabi sa akin na Sir Purds, baka may bakante dyan, ipasok nyo naman po ako. Ang dami naghahanap ng LMIA sa totoo lang sa ngayon. Ito, kabatch ko to, siguro mga 1 month, 2 months lang kaming nagkakakwentuhan. Dahil nung time na yun, hindi pa kami na turn over dun sa mga kanya-kanyang department. And then after that, sa ilang years na yung pagtatrabaho, hindi naman kami nagkakausap nito. Hindi kami close, hindi kami baka sinasabi ng iba, sir, mga kaibigan mo na nga tayo pinapasok mo. Hindi po. Marami na po akong pinasok dito. Alam niyo po yan. Kung matagal na kayo nanonood ng vlog natin, marami na naghanap ng LMIA na naipasok natin dito. Mga hindi ko personal na kilala. So, nag-message lang. Nagtanong, sir, baka may LMIA ka, mawala na ako na status. So, that time, nagtanong siya sa akin. That time wala kaming LMIA. So nag-message uli siya, sabi ko wala bro pahirapan nga na LMIA. Then lately nabanggit ko nga kung nakatuto kayo sa channel natin na naghingi na naman sa akin si boss ng tao, which is sinabi ko naman sa inyo, ayoko na nga mag-recommend dito kasi nga walang tumatagal. Especially pag nalaman yung sistema. Tapos kung trabaho ang hanap nyo, trabaho talaga dito.
Talagang yung tulog, lalo na pag dito kasama napunta, is putol-putol yung tulog. So wala akong itinago sa kanya, sinabi ko lahat sa kanya. Sabi ko, ganito yung sistema, ganito yung sitwasyon, inamin ko lahat para hindi siya mag-expect na pagdating niya dito is ganun, ganun ano, yung parang 100% na talagang ano, talagang may pros and cons. Pero kung hanap mo yung LMIA, meron kami. Sabi ko ganun sa kanya. So okay naman daw, gusto lang niya talaga makapagtuloy-tuloy ng trabaho kasi nung nag-message siya sa akin, parang mag-decide siya na uuwi na lang ng Pilipinas. Kasi nga, seasonal yung nakuha niyang trabaho, wala siyang maayos na status. Yung trabaho, laging ano, wala siyang trabaho, may status nga siya, wala naman trabaho. So nung time na nagsabi sa akin si boss na kailangan niya uli ng tao, naisip kong tawagan to. Kaya nga lang, ito, ngayon, kausap ko lang uli kanina, may mga doubts siya na parang, sigurado ka ba, okay, hindi ba ako magkakaproblema, ganun-ganon. Alam niyo po, mga kabayan, ito kadalasan, yung isang bagay na dahilan, kaya minsan tinatamad na rin ako na tumulong. Bakit? Kasi ako po yung naaabala. Pero gaya nga nasabi ko, wala naman ako magagawa. Mas maganda yung tumulong ka kaysa ano, piliin mo laging makatulong kasi mas maganda yung nakakatulong kahit na minsan nakakapagod, kahit na minsan alam mo yan parang abala kasi especially ngayon na wala tayong time na ano na ang dami nating ginagawa, busy sa trabaho, walang maayos na tulog. So nung time na 2 shift kami, lahat ng katanungan ng mga followers natin, nag-i-email, nagme-message, nasasagot ko pa isa-isa. Minsan nagtatawagan pa kami. Pero nung pumasok na tong 2024, madalang na ako makipag one-on-one na tawag, conversation, kasi itinutulog ko na po. So ito kadalasan yung reason kaya tinamad na rin ako. Kagaya ngayon, nanghingi siya ng LMIA, nagtanong siya ng LMIA kung may papasok ko siya dito kasi nga yung status niya is tagilid, alanganin, baka umuwi na lang siya. So after that, sabi ko sige, naipasok ko na siya dito, nagkausap na sila ni boss, ipaprocess na yung LMIA, pupunta na siya dito. Pero na doon pa rin yung agam-agam, pag-aalinlangan kung tutuloy ba siya dito. Kasi sabi nga niya sa akin, sure ka ba bro, hindi ako magka-problema kasi close working permit ako. So sabi ko sa kanya, and-explain ko na lahat sa kanya, sabi ko, panoorin mo yung mga vlog ko na nagawa nung mga nakaraan, I think may 1 year ago, may 6 months ago, panoorin mo na lang, na-explain ko na yan. Ngayon, ito na lang magsasabi ko sa'yo. Kung alam ko na hindi pwede, huwag kang tumuloy. Huwag ka nang tumuloy kung may pag-aalinlangan ka. Kasi ako, hindi ako magbibigay ng advice na hindi ako sigurado at sasabit ka. Sabi kong ganon. Ngayon, kung nag-aalinlangan ka sa mga advice ko, lumapit ka sa consultant, magbayad ka. Yun po kasi ang hirap. Marami tayong kababayan dito, magme-message, Sir Perds, baka may LMIA kang alam, baka may papasok mo ko dyan. Ngayon, pag tinulungan ko na, alam mo yung desidido sila pag nagme-message na gusto nila makapasok dito, tulungan ko sila. And then pag nagawan mo na ng paraan, na doon yun na yung, Sir, okay lang po ba? Hindi po ba magkaproblema? Close working permit po ako. Sigurado po ba kayo hindi po ako magkakaproblema sa immigration, ganun-ganan? Lagi ko po sinasabi sa kanila, dinediretso ko na. Kung nag-aalangan ka, huwag kang tumuloy. Lagi ko sinasabi sila sa kanilang gano'n, kung nag-aalangan ka, huwag kang tumuloy. Kasi ako, hindi ako nagbibigay ng advice na hindi ako sigurado. Ngayon, kung ayaw mo maniwala sa akin, lumapit ka sa consultant, magbayad ka. So, yun po yung reason. Kaya minsan tinatamad na ako kasi katakot-takot na paliwanagan. Ngayon, darating siya ng Sunday, day off ko yun, alalayan ko lang siya dito, pamimili ko ng mga gamit niya. Actually, naikuha ko na siya ng POM. So, para may tulugan siya pansamantala at mga ilang gamit. Sabi ko kasi kanya-kanya kami dito, may kwarto dito, kaya lang walang gamit. May kwarto dito, alagyan mo lang ng POM, ng unan, tsaka kumot, tapos lutuan mo, pagkain mo, and then, Brad, and then sabi ko nga sa kanya, magluto ka na ng day off mo kasi the whole week baka kung magluluto ka pa instead na itutulog mo, wala ka ng tulog. Pagka-out natin, magluluto ka pa, then maya-maya babalik ka na naman para mag-milking. So sabi ko sa kanya, tiyagain mo lang to, kahit paano pag nag-open uli yung AgriFood Pilot, makaka-apply ka uli ng permanent resident, and then mura yung bahay. So aalis na nga pala ako dito, and sabi ko din sa kanya, pag umalis ako doon sa kwarto ko, ikaw na lang ang pumalit kasi mas malawak yun. Yun yung pinakamalaking kwarto, nasa taas pa. May walk-in closet ako. Kasi sabi ko dito muna siya magkwarto sa baba. So pakita ko lang sa inyo. To, dala ko na to, papasok ko na muna. Pakita ko sa inyo yung magiging kwarto niya. Kasi kanya-kanya kami ng gamit dito. Sabi ko bumili na rin siya ng
pangalan nito, mga gamit pang luto, mga ano, kung ano yung may pwede kong maibigay sa kanya, ibibigay ko na sa kanya. So, iwanan muna natin to dito. Yan. So, dito ko siya pagkakwantohin. Yan, dito. Yan. So, kalapit ng CR. So, ito yung CR namin. Yan. Ito yung washroom namin. So, ito yung ibibigay ko sa kanyang kwarto. Sabi ko sa kanya, yan. So, imagine, oh. Wala ang kagamit-gamit. Ano lang to? Karton. May TV, si Ryan. Tapos ito, cabinet na mali. And then, meron ditong walking closet. Tapos, likod na to. Ito na yung likod. Oh. Pwede kang tumambay dyan. So, sa taas nito, dun ako, nagkakwarto. So, ito yung inano ko sa kanya. May nakuha na akong poom para may tulugan na siya. And sabi ko, tsaga-tsaga lang muna. And pag umalis ako, lumipat na lang siya doon sa kwarto ko. Mas malaki yun, mas malawak. May walk-in closet. And pagdating niya ng Sunday, ihahatid daw siya ng tito niya kasi may tiyuhin naman siya sa Vancouver. So hatid siya dito. Sabi ko, sige, sa gabi, samahan kita sa farm para mag-observe ka lang muna. Magmi-milking sila ng 10 PM. Mag-observe ka lang muna. Ibiniling ko na siya kay Alan. Then, siguro bago matapos yung milking, umuwi ka na. And then kinabukasan, Monday, day off ko pa rin. Antayin mo si Alan, pumunta ka sa farm, antayin mo si Alan. Tuturuan ka na nila na mag-milking. And then, bayad na po yun, bayad na. And then, sundin mo na lang kung ano yung utos nila. So, that's it. Yun lang, ganun lang kasimple. Sabi ko nga po sa inyo, pag kami nag-hiring dito, hindi ganun ka-hassle. Talagang, ang gusto lang ni boss mangyari ngayon, malagpasan mo yung 2 weeks. Kasi nga po, walang tumatagal. Siguro dahil naninibago, hindi kaya yung klase ng trabaho. Minsan, hindi naman sa may na-encounter pa ako dito, merong nandidiri doon sa tae. Pag tumain na yung baka, hindi kayang hawakan. And then, yung pagod, puyat. Ako po kasi parang sa totoo lang, sabi ko, bali wala na sa akin itong mga nangyayari dito. Kayang-kaya ko na itong i-manage. Kayang-kaya ko na itong i-manage. Especially kung na dito na yung family ko. Ay, may plano na ako. Sabi ko, stay muna ako dito. And then, uuwi naman ako, may pagkain na. Hindi ko na rin iwawak si Peanut. So, masusulit ko nang maitulog ko ng buo yun. Pag uwi ko, may pagkain na, tutulog na kagad ako. Although magdadrive tayo, hindi na kagad dati na naglalakad lang tayo. Pero malapit lang po kasi yun eh. Mga 10 minutes lang, 10 to 12 minutes lang yung bahay na nakuha ko dito sa farm. So, 3 times na ako pabalik-balik. Tsatsagain ko na lang po muna. Alam ko, sasabihin ninyo, Sir, parang hindi na worth it. Kasi nagbabayad ka na ng bahay, tapos maggagas ka pa. Sa tingin ko naman po, bawi. Dahil unang-una, open work permit yung anak ko, open work permit din yung spouse ko. So, 3 na kami nagtatrabaho. Pero, ang totoo niyan, wala akong munang plano silang pagtrabahuhin. Pero it's up to them kung gusto nilang magtrabaho. Kasi, baka mainip. Yung anak ko, gustong-gusto na talaga magtrabaho. Kasi, sabi ko sa kanya, baka masanay ka, ayaw mo nang bumalik sa school. Kasi yung gusto ko sa kanya, magtapos siya. May savings naman ako, kaya ko naman siyang pag-aralin. Pero siguro, may deal ako sa kanya eh. Siguro sa ibang vlog ko na lang to i-open. Kasi may nag-comment, sabi ni Kabayan, Perds, wag mo munang pagtrabahuhin yung anak mo kasi pag nasanay yung kumikita, ay hindi na mag-aaral yan. Magsisisi ka, sabi niya gano'n. So may plano na naman po ako. Salamat po sa concern ninyo. Hindi ko din naman po hahayaan na yung bata ay dumiretso na kagad sa pagtatrabaho. Gusto ko po siyang pag-aralin. May savings naman po tayo at saka kaya ko, sa totoo lang gusto ko muna makapagpahinga sila, ma-enjoy nila tong Canada. Sabi ko nga kahit na next year na sila magtrabaho walang problema. Kaya ko naman makakasurvive po kami. Dahil sa mga nakakaalam, hindi lang naman po ito yung source of income natin. Mayroon naman tayong other source of income. So in-update ko lang kayo guys and makikilala nyo din sa mga susunod na araw yung bago nating kasama dito sa farm and hopefully tumagal siya. Dahil sabi nga ni boss kanina sa meeting, let's see kung makakasurvive dito. Sabi niya gano'n kasi alam naman nila na na yung schedule is hindi talaga maayos ang pahinga. Pero kanina na open daw ni Alan na kung pwedeng lagyan kami ng ilang 2 shift ibalik sa schedule. Ang sagot naman ni boss daw sa kanya, let's see kung tatagal. Pag tumagal itong bago nakuha natin, di ibabalik sa schedule na dati na may 2 shift na. So makakapahinga na rin naman po kami. Kasi kaya daw hindi nila maibalik sa schedule kasi ibabalik sa schedule, lalagyan kami ng 2 shift. And then yung bago namin nakuha, hindi tatagal mga 1 week lang. So ibabalik uli kami sa 3 shift. So magugulo lang.
observe muna kung tatagal to sa schedule na ganito, kung kakayanin yung trabaho. And then after that, kung mag-stay siya, lumabas yung working permit, di saka kami ibabalik sa 2 shift. So makakapagpahinga na kami. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. So maraming salamat sa panonood, sa pagtutok, at maraming salamat dahil hindi kayo nagsasawang sumuporta. Naka 100,000 subscriber na po tayo. Hindi ko pala nagagawa ng vlog. May mga nag-question sila kung paano ko daw na-reach yung 100,000 subscriber. Gayong nasubaybayan daw nila na nag-start daw talaga ako na as in walang subscriber. So gagawin po natin yan ng vlog sa mga susunod na araw. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.